Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ngayon din po ang huling Biyernes para sa buwan ng Oktubre. No? At ngayon po ay muli tayo po para sa araw na ito. No? Inaanyayahan tayo na makiisa para sa gaganaping pagsamba sa banal na sakramento at tinihiling din ng pag-aayuno at pananalangin para sa kapayapaan sa Holy Land at sa lahat po ng mga bansa at kaligtasan sa mga mamamayan ng mga nasasakop nito. Kaya sabi po ni Jesus sa atin pong narinig na ebanghelyo, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Sa unang bahagi, para bang pinupuri niya ang mga tao, no? Sabi, kapag nakikita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, nasasabi na natin uulan, o nagiging eksperto na tayo sa pagbabasa o pagkilala sa nangyayari sa paligid. Medyo tumataas na, no, talaga yung nararating ng utak ng tao. Pero bakit, sabi dito, no, bakit hindi mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Bakit nagiging mas komplikado? Yung bang ang hilig natin gawin ngang komplikado ang mga bagay-bagay. Yung napakadali lang naman na gawin, pero ang dami nating parang kuskus balungos. Minsan o kadalasan, habang tumatalino ang tao, mas nagiging mahirap kausap. Hindi natin sinasabing wag na tayong magpakadalubhasa. No, pero kailangan lang mas makita natin ito nga mga nangyayari sa sarili natin, nangyayari sa paligid natin. Pero kung narinig po ninyo na mabuti ang ipinahayag na sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, masasabi natin, no, na talagang struggle is real. Yung makaka-relate tayo dito sa sinasabi niya na kayang-kaya natin, gusto natin gumawa ng mabuti, pero hindi lang natin magawa yung ninanasa natin na gawing mabuti. Kasi nga, kadalasan, nagiging, yung, ano ba tawag dito, yung ginagamit lang lagi ang utak, no? Kina-calculate natin anong mangyayari, hihingi ka lang ng sorry, pero ang dami mong iniisip.
Pero naranasan nyo na din ba yun? Itong naranasan ni San Pablo. Gusto niyang bumait, pero nahihirapan siyang gawin. Talagang nag-i-struggle. Gusto naman talaga niyang maging mabuti, gumawa ng mabuti. Pero ang sabi niya, bakit kung kailan gusto niyang gumawa ng mabuti, doon naman lumalapit ang masama. Kaya nga yung sabi, kailangan mo magdesisyon. Ano ba, ngayon sa konteksto ng nangyayari sa paligid natin, yung bang gusto mo naman talagang pumili ng mabuti, ng tama, pero kailangan mo ng pambili ng pagkain. So naiipit ka ngayon, alin ang gagawin mo? Ang sumunod, ang gumawa ng mabuti, ang pumili ng tama, o ang kumuha at tumanggap ng pera at iboto itong mga maling taong ito. So nandun ngayon yung struggle kung ano ang gagawin mo. Pero inaasahan nga ng Diyos na makakapagdesisyon tayo ng kung ano ang tama at mabuti. Hindi lang basta yung kung ano ang kailangan mo, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kung ano yung mas magiging panatag ka, kundi kung ano ang mabuti at nararapat. Dahil hindi naman lahat ng tama, hindi lahat ng mabuti na ginagawa natin ay tama. Alam mo naman kung anong dapat gawin. Yung magsosorry ka lang, makikipag-ayos ka lang, babati ka lang naman ng hi o hello. Pero ginagawa natin komplikado. Kung ano-ano ang iniisip natin mga justification para lang ma-justify na tama ang ginagawa natin na hindi patawarin, na tama ang ginagawa natin na tanggapin ang pera. Diba? Ganun, no? Tama lang yan, sasabihin ng marami. Tama lang yan, kunin mo ang pera, pero wag mong iboto. Pero mali pa rin eh. Kasi alam mong niloloko ka at lolokohin ka, pero niloloko mo rin. Alam mong nagsisinungaling, pero magsisinungaling ka rin. Kaya nga kailangan natin po sabi nga dito ni San Pablo, paano natin ito gagawin? Paano natin makakaya? Sa tulong pa rin ng grasya ng Diyos. At yun yung kailangan natin hingin sa Kanya. Araw-araw, nandiyan po, naglalaban ang ating kalooban sa pagpili ng kung ano ang tama at mabuti at kadalasan ang nagagawa natin yung ayaw natin gawin. Amen?